bakit ko po nasabi na Villar Aimee sigurado ng mananalo. At magtapatan tayo, no? Laglagin. Laglagin po si Villar, laglagin po si Aimee, di ba? Pero within the reach, dati silang mga top 12, dati silang pasok lagi sa top 12, tapos naging laglagin. Marami po nagsasabi na ginagamit na naman ni Aimee si BP Sara. Pwede naman totoo kayo, di ba? Pwede naman totoo kayo. Yun pala, no? Yun, kaya ko pala gustong ipunto yun. Ibalik ko lang si Chis Escudero. Yung sinasabi ni Aimee na ikaw nga ang ambisyoso eh. Nagkakaamuyan sila eh. Remember, parehong manggayam. Di ba? Pag pareho kayong mangga, alam nyo, no? Alam nyo ugali. Kaya naaamoy ni Escudero si Aimee Marcos. In return, naamoy din po ni Aimee Marcos si Escudero. Okay. Dieter Bye-Bye, thank you very much sa 5 euro. Okay, ano po yung point ko? Manggagamit po ba si Aimee Marcos? Sure. Totoo naman eh. Hindi ko po yan, hindi ko po babaguhin yan. No? Manggagamit po ba si Aimee? Opo. Manggagamit ba si Chis? Opo. Ginagamit niya yung nasa Malacanang. Actually, gamitan lang. Di ba? In return, ay kawawa naman pala si BP Sara. Bakit naman kawawa si BP Sara? Hindi nyo ba napupuna? Ginagamit ni BP Sara si Aimee Marcos laban sa kanyang kapatid ngayon. Ganun talaga. Ang gamit ni Aimee Marcos, talagang na-expose niya yung kapatid niya. Hindi naman yung expose na binalatan na. Pero na-expose niya. Yun lang mga pronouncement ni Aimee Marcos na may mali at hindi ko papayagan yung aking kapatid. Matagal ko nang pinoprotektahan yan. Binilin sa akin ng tatay ko yan. Kaya lang wala na akong magawa eh. Etchepuera na ako eh. Hindi na nakikinig sa akin. O, di ba? Ganun lang yan. Ginagamit niya si BP Sara. In return, ginagamit siya ni BP Sara para ma-expose si Ferdinand Marcos Jr. Kaya okay lang po ako dyan. Ganyan talaga ang politika. Gamitan. O bakit? Lumalabag ba ngayon? Unlike before, na si BP Sara ay talagang pinapakita niya na very independent siya sa pagpapasya ng kanyang ama. Ngayon po, hindi. Pinapakita po ni BP Sara ngayon, ito po pagkakaiba sa huli 3 eleksyon na nakita ko tong mag-ama na to na gumalaw. Ngayon pong eleksyon na to, pinapakita ni BP Sara na wala siyang kinokontra kay Tatay Digong. Very supportive siya. PDP yan eh. Yan po ay partido ni Tatay Digong. No? Yang PDP, ang chairman yan si Tatay Digong, kanyang partido yan at lahat sinuportahan ni BP Sara. Duterte. Okay. Ngayon, nagdagdag ng 2 si BP Sara, 12 kasi. Wala naman siyang sinabing suportahan nyo to si Villar tsaka si Aimee Marcos. Huwag tanggalin nyo na sa... Wala po siyang tinatanggal. Pasok pa rin sa banga. Okay. Ganun talaga. No? Hindi po yan problema. Sabi ko nga, ulitin ko naman. Hindi yan problema ng mga Duterte. Yung pagbaliktad ni Aimee, yung pagbaliktad ni Villar. Problema nyo yan, mga BBM. Kasi harap-harapan sinasabi sa inyo na kahit presidente si BBM, mas mabigat, mas may dating, mas mananalo kami kung ang endorso ni BP Sara ang makuha namin kaysa sa endorso ni BBM. Sila po ang nagpapatunay na hindi totoo yung survey na lumalabas na mananalo karamihan ay mga BBM back senatorial balls.
Yung dalawa na yan. Kasi, putya, anyayaman na mga yan. Bilyon na po ang ginastos niyan. Bilyon na po sa kampanya. Alam po nila na ngayon, sa panahon ngayon, yan po. Yan ang hindi kayang sagutin itong mga BBM. Alam nila, si Amy at si Villar, na ang kailangan nila ngayon ay endorsement ng totoong may suporta ng tao. Endorsement ng totoong magpapanalo sa kanila. Yan po ay si BP Sara. At pag nanalo po yan, dalawa na yan, naku po, napakalaki pong sampal yan, no? Sa administrasyon at napakalaki pong boost, no? Ang ganda po, naku, ngayon na naliwanagan na sa akin ang lahat. Yang panalo po ni Villar at saka ni Amy Marcos, magbubus po yan sa popularity lalo ni BP Sara. Talagang magugulantang na po lahat po ng mga baliktarin sa Kongreso. Tumakbo man sila ngayon kay BBM. Ayan na po, mag-iisip na po yan. All roads going through BP Sara. Dahil alam na nila, ito ang next president of the Philippines. Yan po, actual po yan. Kapartido nyo yung Pangulo, tapos babaliktad kayo dahil alam nyong matatalo kayo pag nanatili kayo sa sinking ship. Biglang nung bumaliktad kayo, inendorso kayo ni BP Sara, bigla kayo nanalo. Pucha, yan po ang testimonya ng power ni BP Sara na mag-command ng boto. Kaya ako, gamitin natin sila para sa gain ni BP Sara, gamitin natin sila para maiiwas si BP Sara sa impeachment, gamitin natin lahat ng pwedeng gamitin para maiupo natin at maibalik natin yung pag-asa ng Pilipinas. Di ba? Una, sampal sa kanila yun. Kapartido na. Kaya nga sabi nung campaign manager, hindi pa rin sila umalis. Bakit? Pinanghahawakan pa rin nila. Pero alam po ng lahat, pag nanalo po si Camille at si Amy Marcos, ang nagpanalo sa kanila si BP Sara, wala pong duda. Miski sila, aaminin nila, maraming salamat BP Sara dahil sa'yo nanalo kami. At yan po ang magiging kwento. Yan po ang magiging kwento ng eleksyong ito. Yung power ni BP Sara na may command talaga siya sa boto. Okay lang naman yan yung ganyan kayo mag-isip. Pero kasi ko for future Nakikita ko na po yung tinahak na landasin nito ni BP Sara Mahirap namang i-voice out niya na Amy, ginagamit lang kita. Ako na po. Ako na po, nakita ko Di ba? Nakita ko Puta. Opo, pag nanalo po yan, sinong may said, hindi, BBM nagpanalo dyan. Yan ba sasabihin nyo? Ikalawang bakit tinitiyak ko na mananalo sila? Binabanata na sila ngayon ng BBM Tandaan po ninyo, may kontragalis po. Yung banat po ng mga BBM vloggers at mga BBM supporters, kontragalis po yan sa katotohanan. Ano po ibig sabihin ko doon? Kontra po yan sa nagaganap sa katotohanan. Tignan nyo po yung mga binabanata nila. Walang humpay ang pagbira nila kay BP Sara. Walang humpay ang pagbira nila kay Duterte, kay Tatay Digong. Ano po nangyari sa popularidad ni Tatay Digong at popularidad ni BP Sara? Lalo pong umaangat. No? May kamandag yung kanilang pagbira Mas lalong mentras na binibira ng mga BBM vloggers at BBM supporters, lalo pong umaangat yung popularidad. Tignan nyo po kung sino po binibira nila nung una. Batogo. Nawala na ba sa top 12 kahit sa survey nila? Hindi po nawawala yung Batogo. Sunod nilang binibira, Marcoleta Kibuloy. Pucha, winning na yung Marcoleta at Kibuloy. Isa pa palang binibira nila, nakakalimutan natin si Philip Salvador. Papasok po yan 5 na yan. Si Pastor Kibuloy, sinasabi nyo lang, kung si Pastor Kibuloy nakalaya ngayon, pucha, pasok na pasok niya sa banga. Yun lang ang ni Pastor Kibuloy, ang hirap niyang mangampanya
Pero lahat po ng tinitira, yun po ang trend, di ba? Lahat ng tinitira nila, yan po yung nagiging popular. Yan po yung winning. Nakuha nyo? Ngayon, binanatan nila. Si Villar po, tsaka si Aimee, talagang wala na po. Walang po, sa atin, hindi natin sila pinapansin. Hindi rin sila pinapansin ng mga BBM. Biglang ngayon, center po sila na attraction. Good moves sa kanila. Yan po ang mga political career moves. Defining career moves. Patalo na sila eh. Maganda po sa atin yun. Maganda po sa image ni BP Sara yun. Yung dalawang patalo, sinagip ni BP Sara, nanalo. Anak ng pupa. Ano pang credentials ang sasabihin nila na hindi kaya ni BP Sara? Di ba? Una, sampal yan na bumaliktad sa administrasyon. Wala pong gumagawa niyan. Si Vic Rodriguez pa pala, binabanatan din nila yan. Winning din. Nakalimutan ko si Vic Rodriguez. Kung sino yung pinag-iinitan nila, kung sino yung pinag-iinitan ng mga, parang, ang nangyari ngayon, dahil may tapao sila, ibig sabihin, isa lang po yung paraan nila, yung ginagawa nila habang buhay, manira lang sa Duterte, manira sa mga kaalyado ng Duterte. Hindi po nila, nakakalimutan po nila na i-promote yung sarili nilang kandidato. Kaya malalaglag po yan, mga rebellion na yan, mga Lito Lapid na yan, Manny Pacquiao na yan, laglagin po yan. Lahat na po yan. Papasok po tayo. Magtiwala lang kayo. Pag kayo lang ang nagduda, pag pinagdudahan nyo po yung sarili nyo, natin, tapos hindi naman mananalo itong mga to, ilagay ko na lang itong mananalo, mananalo talaga. Kasi nilagay ninyo eh. Hanggang ngayon ba, weather ka pa rin? Yan lang ang kaya nila. Weather lang yan. Sorry na lang kayo. Wala po silang kayang iba to eh. Ganyan po kakapos ang utak ng mga, kaya nga sila BBM supporter pa rin hanggang ngayon. Lahat ng matatalinong BBM supporter, bumaliktad na. Kasi nakita na nila yung worth ni BBM eh. Di ba? Mahiya naman kayo NBI, kabi-kabila kinakasuhan nyo. Sana man lang ang marinig namin kinakasuhan nyo na o pinakukulong nyo yung mga kidnapper. Hindi po ba? Drug lord. May drug lord na ba kayo nahuli ngayon? Wala pa. Buhat nung mo po si BBM, wala pang drug lord. Hindi na nga pala problema droga eh, no? Kaya wala na kayong huhulihin na drug lord. Kasi hindi nyo naman nakikita ang problema yung droga eh. In fact, nakikita nyo yung droga, pampahaba ng oras, di ba? Bakit nyo nga naman huhulihin? Ganyan lang kaya niya. Weather lang yan. Sorry na lang kayo. Bakit kami magsasorry? Lumalabang kami at matatalo kayo. Ngayon nyo po mapapatunayan na nagpanalo kay BBM si Sara Duterte. Ngayong eleksyong ito. Kasi wais si Villar, tsaka si Aimee.